Tinanghali nga ako ng gising dahil wala lang talaga ako sa mood ngayon. Gayon, huy, assuming. Paano ba naman nag-text nga sa akin si Mr. na hindi daw siya makakauwi ngayong araw ng linggo, kaya naman nakakasad talaga kay naman. Kaya naman bumangon na nga lang ako para makapagtimpla nga ng kape dahil alam niyo naman ako, kape is love, hindi ako mabubuhay ng walang kape, gayon. Kumbaga rin nagbibigay sa akin ng kaligayahan at sigla para bumangon araw-araw. Kumbaga may energy ako kapag makainom ako ng kape, gayon, huy. Ang dami nga nagre-request mga chismoso diyan na ikwento ko na yung love story namin ni Mr. Kaya may kukwento ko sa inyo ang pawang katotohanan laan ng aming love story. Oo, gayon nga. Huy, si Kire. Ano ko ba sisimulan na rin kwento ng pagmamahalan namin ni Mr. Kainaman kayo Di, Charo. Huy, hindi gayon. Kainaman ka. Sisimulan ko na nga ikwento ang aking kakirihan din kung paano ko ba inakit si Mr. Kung paano ko ba siya napaano sa akin, napasagot gayon. Huy, kalandin ito Di ko na nga sasabihin sa inyo kung anong year ba kami nagkakilala ng aking Mr. mga day. Dahil it's complicated. Gayon. Huy, si Piling. Tama na yung alam nyo na isang dekada na kami nagmamahalan ng aking Mr. mga day. Diyos ko day. Nakilala ko nga si Mr. sa isang birthday party kung saan nga inimbita nga ako na aking matalik na kaibigan. Siyempre dahil birthday nga yun, meron talagang video. Okay, maring may mahilig talagang kumanta kaya kanta ko ng kanta. No, sige kanta lang. Hala, kanta. Halos lahat na sa akin ang kanta kay naman. Tapos kinagabihan na mamaos na ang marin nyo kaya itinigil ko na yung pagkanta ko. Kay naman nakakahapo kaya kumanta ng kumanta kay naman kayo. Bago mag-alas 10 na nga ng gabi nang dumating nga yung kapatid ng kaibigan ko tapos yung mister niya bago kasama nga nila yung aking mister mga day. Doon talaga nag-umpisa ang aming love story. Uy. Tapos yung unang kita ko nga din sa aking mister is nagbabebe agad ako sa kanya. Hinawi ko yung buko sa tenga tapos sabi ko sa kanya, "Hi, hello, anong pangalan mo?" Uy, si Kire. Bago din niya ako pinapansin kay naman nagigigil talaga ako sa kanya ng mga panahon na yun. Kay naman talaga ang sarap ko routine ang kanyang itlog. Uy, o baka sabihin niyo ang landi ko naman. Wala ang kiri-kiri ko talaga noon hanggang ngayon talaga makiri pa rin ako. Gayon, walang nagbago. Uy. Kaya naman kinamagahan tanong ko ngayon kaibigan ko kung saan ba nakatry yung aking mister para nga mapuntahan ko man lang at para makumusta ko. Uy, gayon ako kalupit mga day kay naman. Kayo nililigawan kayo ng mga mister niyo. Ako mga day, ako ang nanligaw sa aking mister. Oo, totoo yan, hindi yan biro ha. Totoo ho yan. Wala yung halong biro. Kumbaga nagmamadali na ako ng mga panahon na yun. Gustong-gusto ko na mag-asawa. Gayon. Wala ang kiri-kiri ko. Oo. Ang tama nga rin naman dahil mga panahon nga na yun mga day is tumawag nga yung kapatid ng kaibigan ko na pinapapunta nga ako nun sa bahay nila kung saan nga nakatry yung aking mister. Gayon. Bago pagkadating ko nga nun sa bahay ng kaibigan ko, ibumungad nga sa akin tong mister ko. Nakita ko kaagad siya mga day. Sabi ko sa kanya, "Hi Noy, kumusta ka?" Nag-flying kiss agad ako sa kanya mga day. Ang galit sa akin Pagka lahat ng mga pinapakita ko sa kanya mga day is biro lang bagay. Yung mga pa-baby ko sa kanya, biro lang. Pero yung mister ko gait na gait sa akin ayaw niya sa akin. Oo na, talaga naman. Pero dahil makulit nga ako kaya naman di ko siya tinigilan. Gayon. Bagay lalo ko pa siyang inaasar para magalit nga siya sa akin. Gayon. Dahil pang-asar nga ako, aasarin ko siya hanggat gusto ko. Gayon. Tapos kinahaponan nga noon, mauwi na nga sana ako. Pero sabi nga ng kaibigan ko, doon na nga lang daw muna ako sa kanila matulog. Bukas na daw ako umuwi. Gayon. Kaya naman laking tuwa ko talaga. Pero syempre hindi ko nga pinahalata sa kanila. Kaya naman kayo. Baka mamaya isipin nila ang kiri-kiri ko talaga. Di ako makapagpigil. Gayon. Bago kinabukasan nga pagkagising ko nga, ay syempre nagligpit ako ng higaan namin. Nagwalis-walis lang. Tapos maya-maya sabi ko sa kaibigan ko, "Ate Madeline, pwede ba ako maglinis ng inyong CR?" Tapos sabi sa akin ng kaibigan ko, "Sige, ikaw bahala. Linisin mo kung gusto mo." Bago pagpasok ko nga doon sa CR mga daan, dami nga nakasabit-sabit na brief. Talaga naman. Bago yung dalawang brief pa nga doon, ilawlaw pa. Kay naman. Bago tinanggal ko nga lahat ng mga brief na nakasabit na doon sa CR. Tapos nilabahan ko nga. Tapos sinampay ko nga doon sa labas ng bahay nila. Hindi ko man lang natanong yung kaibigan ko kung kanino ba yung mga brief na nilabahan ko. Basta ko na lang nilabahan ng walang pakundangan. Kay naman. Tapos nung nakita na nga ng kaibigan ko na nilabahan ko na nga lahat ng brief, abay sabi sa akin, "Hala, bakit mo nilabahan yan? Kay Nonoy brief yan. Naku, wala na yung susuot bukas. Kay naman ka babae ka." Tapos kinahaponan nga pag-uwi nga ni Mr. galing trabaho, nakita nga niya yung mga brief niya na nakasampay nga doon sa labas ng bahay nila. Kay naman niya ang galit sa akin. Oo. Kaya nagsorry talaga ako sa kanya mga day. Sabi ko sa kanya, "Sorry no, di ko talaga alam na brief mo pala yung nalabahan ko. Akala ko kasi sa iba Pasensya ka na talaga." Gayon. Sabi ko sa kanya, "Ibalik mo na lang suotin yung brief mo bukas. Baliktarin mo na lang." Gayon. Huy, ang galit sa akin mga day. Oo. Nga nagsimula yung aming love story na talaga namang walang kilig. Puro galit ang nararamdaman niya sa akin ng mga panahon na yun. Gayon. Dahil lang sa brief, galit na galit siya sa akin kasi nga wala nga siya maisuot kinabukasan kaya siya nagalit sa akin. Oo na, talaga naman. Siya hanggang dito na lang muna mga day dahil nahapon na nga itong marin nyo. Kaya naman kayo abangan nyo na nga laan yung part 2 ng love story namin. Gayon. Huy, si Kire. Hanggang dito na lang mga dad. Maraming salamat sa panonood. Paalam. Mahal ko kayo kahit makiri at talandi ako. Oo, gayon nga. Chup chup.